card number 10 is letting go. Kailangan ba ng galit para mag-let go sa isang tao? Akala ko dati kailangan mong magalit para makalayo sa isang tao. Kailangan mong mapuno. Kailangan mong sumabog para magkaroon ka ng lakas na bitawan yung connection. Pero alam niyo yun, habang tumatagal, na-realize ko, hindi pala galit ang dahilan kung bakit tayo umaalis, kundi pagod. Yeah. Yung pagod na hindi lang physical, kundi emotional at mental. Yeah. Yung pagod na galing sa paulit-ulit na cycle and paulit-ulit na pag-intindi, pag-ulit-ulit na pag-adjust. Habang ikaw na yung unti-unting nauubos. Kasi alam niyo sa isang relationship, friendship, lovers, or whatsoever ba yan, hindi mo naman agad bibitawan yan eh. Diba? Pipilitin mong ayusin. Pipilitin mong isave. Kasi, unang-una may history kayo. May pinagsamahan kayo. At umaasa ka pa rin na babalik sa dati. Yeah. Pero darating ka talaga sa point na kahit anong gawin mo, parang ikaw na lang yung lumalaban para sa connection na yun. Yeah. At doon nagsisimula yung pagod. Hindi yung pagod na pahinga lang ang kailangan, okay na. Kundi yung pagod na kahit tahimik ka lang, pakiramdam mo na ubos ka. Hanggang sa dumating ka sa point na wala ka ng energy para makipag-ayos. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil naubos ka na, kakapilit na maging okay ang lahat. At dun marirealize na hindi mo pala kayang i-save mag-isa yung isang friendship, relationship, lovers, na hindi naman pareho ang effort. At yung katahimikan na yun, hindi yun galit eh. Yun yung parang clarity. Clarity na nagsasabing, hindi na ito healthy para sa akin. And hindi na siya nagbibigay ng peace. At hindi ko na kailangang manatili para lang patunayan na loyal or na magbuting tao, mabuting kaibigan or what. Kasi kung akong papipiliin, happiness or peace of mind. Yeah, peace of mind. At doon ko naintindihan na ang pag-let go sa isang tao mas mabigat kaysa sa inaakala mo eh. Kasi hindi lang tao yung binibitawan mo. Binibitawan mo yung pati yung memories, yung version ng sarili mo, nakasama siya. At minsan, kahit alam mong hindi na healthy, kumakapit ka pa rin eh. Dahil sa pinagsamahan. Pero habang kumakapit ka, unti-unti mo nang napapabayaan yung sarili mo. At dun ko na-realize na hindi na sapat ang history para manatili sa isang relationship na paulit-ulit kang nasasaktan. Kasi ang tunay na connection, hindi lang dapat masaya dati. Dapat
safe ka pa rin hanggang ngayon. At kung hindi mo na nararamdaman yon, hindi mo kailangang pilitin pa yung hindi mo kailangang pilitin pa. At doon ko na-realize na na-achieve ako. At doon ko na-realize na hindi ko kailangan sa buhay ko ang isang tao na walang accountability. Alam mo yun? Walang accountability. Kasi ang tunay na pagkakaibigan, ang tunay na relasyon sa isang tao is nasusukat sa kakayahang umamin kapag nagkamali. At sa willingness na itama yon. Kasi kung wala yon, hindi na siya parang balance sa friendship nyo eh. Hindi na siya balance sa relationship nyo eh. Nagiging cycle na lang siya kung saan ako na lang lagi yung umintindi, ako na lang lagi yung nag-a-adjust, habang yung kabilang side walang responsibility sa epekto ng ginagawa niya. At dun ako napagod. Sa totoo lang. Kundi sa paulit-ulit ng sitwasyon na ako na lang yung may dala ng bigat. Alam mo yun? Na hindi naman dapat para sa akin. And the hard truth is, not all friendships are meant to last forever. Some connections stay in your life only for a season. At kahit gaano pa kayo ka-close dati, kung wala ng respect, understanding, at lalong-lalo na accountability, hindi sapat ang past para ipaglaban mo pa yung present eh. Kasi ang friendship, hindi dapat ikaw lang yung may effort. At kapag umabot ka sa point na ikaw na lang yung may dala, hindi ka nag-fail bilang kaibigan or bilang tao. You just chose to stop abandoning yourself. Yeah, yun yung nakalimutan ko. Parang nakalimutan ko yung sarili ko. Lagi kong iniisip yung iba. And for today's, I didn't walk away because I stopped valuing our friendship. I walk away because I finally started valuing myself. And I will never stay in a connection where accountability is always one-sided. Card 11, manipulation. Paano mo malalaman na nababaliktad ka na? Bilisan na natin dahil gumagabi na. May mga sitwasyon, may point sa sitwasyon namin na napansin ko. Hindi lang siya misunderstanding eh. May nangyaring ibang level. Kasi every time na nagsasalita ka, every time na ina-express mo yung side mo, hindi siya nauwi sa pag-intindi eh. Nauuwi siya sa defense. Yeah. May sagot sa lahat. May explanation sa lahat. Parang hindi para makinig, kundi para i-counter lahat ng sinasabi hanggang sa hindi mo na ma-recognize kung ano ba talaga yung pinag-uusapan. Kasi, imbes na mapunta sa dahilan, napunta lahat sa reaction mo. And kung paano ako nagsalita, kung bakit ako nag-react, hanggang sa ako na yung nagmumukhang mali. At dun ko na-realize na hindi na siya healthy na communication. Kasi hindi ka na pinapakinggan para maintindihan eh. Ay, ang ganda ng ulat. Wait lang, mag-isip ako. Pinapakinggan ka na lang para maibalik sa'yo yung mali. At habang tumatagal, dumidilim na.
Parang ikaw na yung parang napapaisip, ako ba talaga yung mali? Ako ba talaga yung problema? Parang ganun. Kahit deep inside, alam mong hindi dun yung nagsimula eh. Dun ko naintindihan kung gaano kadelikado ang ganitong klase ng dynamic. Kasi hindi lang nito nababaliktad yung kwento. Binabaliktad din nito kung paano mo nakikita ang sarili mo. Unti-unti mong kine-question, unti-unti kang nagda-doubt, and hanggang sa dumating ka sa point na mas pinaniniwalaan mo na yung version nila kaysa sa nararamdaman mo. And doon ko na-realize na kapag ang isang tao hindi kayang akuin ang actions niya, gagawa siya ng paraan para ilipat yun sa'yo. Hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kundi dahil mas madali yun kaysa harapin ang sarili nila. At doon ko rin naintindihan na hindi lahat ng pag-uusap ay para sa resolusyon. Minsan, ginagamit lang yun para makontrol ang narrative. Right? Para sila pa rin yung lumabas na tama. Kahit hindi na yun yung totoo. And the hard truth is, some people don't communicate to understand. They communicate to win. At sa ganitong klase ng situation, kahit anong sabihin mo, kahit kaano ka-clear, kahit hindi ka mananalo eh. Kasi hindi naman pag-iintindi ang goal, kundi control. You know, you didn't just twist the story. You made me question my truth. But I know what I felt. Yeah. And I will never let anyone rewrite my reality just to protect their ego. Remember that. Okay, card 12. Card 12, reclaiming yourself. Paano mo may babalik yung sarili mo pagkatapos ng lahat? After everything, may realization na dumating sa akin. Hindi lang pala ako nasaktan. Parang may gustong bumalik na version ng sarili ko na matagal ko nang iniwan. You know? At doon ako natauhan eh. Kasi bago pa mangyari lahat ng to, ang dami ko nang pinaghirapan para mabuo yung sarili ko dito. Lalo na nung nandito na ako sa Japan. Dahan-dahan kong kinilala yung sarili ko sa ibang environment. Nakilala ko yung mga taong tumulong sa growth ko. Yung mga taong hindi ako hinusgahan kung sino ako dati. Kundi tinanggap ako kung sino ako ngayon. At dahil doon, nagbago ako, mas naging aware ako, mas naging calm, mas naging intentional sa mga pinipili ko, yeah. Kaya nung may dumating na sitwasyon, napilit akong binabalik sa old version ko, dun ko na-realize, hindi ito tungkol sa kung sino ako noon, kundi kung sino ako ngayon, na pinipilit hindi makita. At dun ko pinili na hindi ko hahayaang ma-overwrite yung growth ko dahil lang sa perception ng ibang tao. Na-realize ko na ang growth hindi lang siya tungkol sa pagbabago eh, kundi sa paninindigan kung sino ka na ngayon. Kasi may mga tao na
mas komportable sa old version mo. Hindi dahil yun ang totoo, kundi dahil yun ang version mo na kaya nilang kontrolin o intindihin sa sarili nilang paraan. At kapag hindi ka naging firm sa kung sino ka ngayon, madaling ma-distort yung identity na binuo mo. Paggabi na. Growth will distance you from people who only recognize your past. At hindi lahat kayang sabayan yung pagbabago mo. Kaya minsan, hindi ikaw ang nagbago ng masama. Lumayo ka lang sa version ng sarili mo na gusto nilang manatili. And you know what? I know who I am right now. And I will not shrink myself just to fit into a version of me that no longer exists. Gumagabi na. Okay, last. Card number 13. Final truth. Ano na yung masasabi mo ngayon pagkatapos ng lahat? Ngayon, hindi na ako yung dating ako na tahimik lang. Hindi na ako yung taong kaya pang i-question ang sarili niya para lang mapanatili ang koneksyon. Kasi ngayon, mas malinaw na sa akin kung sino ako at kung ano yung deserve ko. Hindi na ako natatakot na magsalita. Hindi na ako natatakot na mag-set ng boundaries. At lalong hindi na ako natatakot na mawala yung mga taong hindi kayang respetuhin yun. Kasi mas natatakot ako ngayon na bumalik sa version ng sarili ko na kayang i-tolerate yung mga bagay na alam kong mali. Mas natatakot ako na patahimikin ulit ang sarili ko para lang hindi mo offend ang tao. Kasi ginawa ko na yung dati At alam ko na kung saan ako dinala nun. Na-realize ko na hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa mga taong hindi ka naman piniling intindihin. Kasi kahit anong explain mo, kung sarado sila, hindi nila makikita yung side mo. At hindi mo responsibilidad na pilitin silang maintindihan ka. Na-realize ko rin na hindi lahat ng relasyon kailangan mong i-save. Minsan, ang pinaka-healthy na choice ay yung marunong kang bumitaw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mo na kung saan ka dapat tumigil. At higit sa lahat, naiintindihan ko na ang peace mo, hindi mo siya hinihingi. Pinipili mo siya araw-araw. And the hard truth is, not everyone deserve access to you. At hindi porket naging parte sila ng buhay mo, may karapatan na silang manatili. Respect is not optional. Accountability is not optional. At kapag wala yon, hindi ka nagiging masama sa paglayo. You're just finally choosing yourself. I am not the same person you used to have access. I've grown, I've learned, and I've finally chosen myself. So if I walk away, understand this. I'm not losing people anymore. I'm losing what no longer deserves me. Okay, fine. If you made it this far, thank you guys. And hindi madaling i-share yung mga ganitong bagay. And pero kailangan ko rin maging honest sa sarili ko at mag-let go na din to this para mag-look forward na. And I'll leave you with this. And gusto ko rin mag-iwan ng isang message
to this, to myself. I will remove myself from situations that repeatedly hurt me and affects my mental health. Hindi ko nahayaang maubos ako sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado. At hindi ko na rin papayagan na ako pa ang sisihin sa reaction ko. Habang hindi man lang tinitignan kung saan nanggaling yon. Kasi ang totoo, may dahilan kung bakit ako napupuno. May dahilan kung bakit ako nagsasalita. At hindi magiging ganun kung walang nag-trigger sa akin. But at the end of the day, I choose peace. I choose to protect my mental health. And I choose myself. And if there's one thing na gusto kong iwan sa video na to, is always choose kindness. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga pinagdaraanan ng bawat tao, ng bawat isa. Minsan, yung taong tahimik lang, siya pala yung pinakamaraming may pinagdaraanan. Kaya bago tayo mag-judge, bago tayo magsalita, mag-criticize, choose to understand first. Lumugar tayo kung nasan yung sitwasyon nila. Damdamin nyo kung ano yung nafe-feel nila. Matuturin tayong maging masaya sa achievements ng ibang tao. Hindi competition ang buhay, guys. You know, lahat may tao may kanya-kanyang timeline. At higit sa lahat, take care of your mental health. Protect your peace. At hindi lahat ng tao kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo. Sometimes, choosing silence, choosing distance, and choosing yourself is already strength. And this time, I'm choosing myself. Before I end this, I just want to remind myself, remember this, myself. I have to remember this. Stay away from people who create the problem and then act like the victim. Because I've seen it happen over and over again. They say things, they do things, they trigger you. And the moment you react, suddenly you're the problem. And I need to remind myself, that's not a misunderstanding. That's manipulation. That's gaslighting. I don't want to be in a place again where I feel like I have to keep explaining myself, my feelings, my intentions, to someone who has already decided not to understand me. Because there are people who project their insecurities, their jealousy, their unresolved issues, and place all of it on you just to avoid taking responsibility. And I'm not carrying that anymore. It's not my responsibility to fix someone else's perception when they're choosing to twist the truth. I know what I felt. I know what happened. And I won't doubt myself again just to keep people like that in my life. If you create the problem and then make me the problem, you lose access to me. And this time, I really mean it. Thank you, guys. Hope you like it, my video. Always choose kindness, guys. Thank you so much.